Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na tayo sa ikatlong linggo ng ikaapat markahan. Dito natin tatalakayin ang gampanin at ginawa ng Pilipinas bilang kabalikat na bansa sa Timog Silangang Asya at sa panregional na organisasyon na to na tinatawag nating Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Inaasahan na maitatapos at maisasagawa natin ang mga pangunahing layunin. Una, ang pangkalahatang pagkatuto dapat natin dito ay naiugnay natin ang papel ng Pilipinas bilang aktibong kasapi ng ASEAN. Ang mga tiyak nating dapat gampanan at matapos dito ay una, matukoy ang gampanin ng Pilipinas bilang kasapi. Ikalawa na isasalaysay natin ang karanasan ng Pilipinas bilang tagapangulo sa nakalipas mga taon. At ang pangatlo at pang-apat, ipaliliwanag dapat natin ang samahan ng ASEAN bilang isa sa mga batayang patakaran panlabas at pangkalakalan ng ating bansa. At ang panghuli, may salaysay natin ang suliraning kinahaharap ng ating kanlurang dagat ng Pilipinas hinggil sa pang-aangkin ng China sa ating pinag-agawang isla. Dumako na tayo. Tunguhin natin ang simulain. Noong nag-umpisa pa lamang ang ASEAN at sumali ang Pilipinas, may tuturing na pangkaraniwang pang-ekonomiya lamang ang Pilipinas. Noong mga panahon na ito. Noong sumali ang Pilipinas sa ASEAN, may tuturing natin na isang matagumpay na hakbang ito bilang bahagi at kabalikat ng panregional na pag-unlad. Gayon din, taong 2013, na ituring tayong Asia's Rising Tiger, ayon na rin sa ating co-chair ng Philippine Development Forum na si Mr. Moto Konishi. Ayon sa kanyang pahayag sa kanyang press statement ng taong ito, tayo ay isang rising tiger mula sa isang sick man of Asia. Mula rito, may tuturing nating malaki ang dapat gampanang bahagi ng Pilipinas sa panregional na organisasyon na ito. Tunguhin natin, bilang bansang kabalikat ng ASEAN, kailangan tayo ay magsilbing tagapamatubay at higit sa lahat ay tagapag-ayos ng panlabas sa pakipag-ugnayan sa mga samahan. Stratehikong dialogo ang kailangan natin gawin sa mga bansang kasapi ng ASEAN. Gayon din, nararanasan natin bilang kabalikat ng ASEAN at kasaping bansa nito na maging kasama sa paikot na pagsasali ng mga pinuno nito. Halos 10 taon bago ka magkaroon ng pagkakaroon na pagsalin muli ng liderato ng ASEAN, alinsunod sa tungkulin ng prinsipyo ng sentralidad nito. Tuwing buwan ng Hulyo nagpapalit ang liderato ng ASEAN at ito ay sumusunod alinsunod sa Artikulo 31 ng ASEAN Charter. Ang karanasan ng Pilipinas bilang tagapangulo ng ASEAN. Taong 1987 nagkaroon ng Manila Declaration. Dito pinaigting ang tulungan sa politikal at ekonomikal na aspekto ng rehiyon. Taong 2007, isinagawa ang Cebu Summit. Dito nabigyan ng proteksyon ang mga migrante, partikular ng karapatan na tinataglay ng mga manggagawang lumalabas sa kanyang bansa. Partikular na tayo dito sa ating mga overseas Filipino workers at maging sa mga overseas contractual workers galing din sa Timog Silangang Asya. Taong 2015 nagkaroon ng ASEAN Convention. Mahigpit na binigyang diin ang paglaban sa human trafficking o ang pagbebenta na kinakasangkapan ang tao at karapatang panahon. Taong 2017 binigyang diin naman ang pagtutuldok sa malnutrisyon. Kinakailangan ng magkaroon ng estratehiya at pagtutulungan ng buong rehiyon upang may sakatuparan at mapanatili na kailangang magwakas ng taggutom at lalo't-lalo na sa mga bata. Gayon din ang pagpapanatili ng seguridad, partikular sa pagkain at anumang usaping seguridad din ng buong rehiyon. Nabatid na natin ang Artikulo 31 ng ASEAN Charter. Dito isinasaayos ang pagiging liderato ng isang bansa. Nakaayos alpabetikal ang mga bansang ito batay sa kanilang pag-host ng ASEAN Summit bilang pinakamataas sa pagpupulong. Sumusunod ito sa wikang Ingles. Kung titingnan, pangunahing bansa dito ay ang letter B o Brunei Darussalam. Nagbigay na ng pagtatakda at pag-host ang Pilipinas bilang tagapangulo ng ASEAN taong 1987, 1999, 2006 at 2017. Tayo ang naging host country nito. At ngayong taon, 2026,
tayo ang magiging host country muli ng ASEAN Summit. Dagdag pa, may prinsipyo ng sentralidad ang ASEAN. Ano nga ba ang tinatalakay natin sa ASEAN Centrality? Dito sinisikap ng mga pamayanan o ng isang pamayanan o bilang isang komunidad na ang lahat ng hakbangin, koordinasyong pinagkakasunduan at pakipagtulungan ng riyon ay naisa sa katuparan. Ano ang karanasan ng ating mga dating Pangulo sa pamumuno ng ASEAN? Noong si Pangulong Corazon Aquino ang naging Pangulo, taong 1986, siya'y dumalo Agosto 25 hanggang 26 sa naging pagpupulong na kung saan mas pinahigpit at pinaigting ang mga kasunduang pang-ekonomiya, kasunduan sa air search and rescue operation. Ito ay imbitasyong mula sa bansang Indonesia na siyang host ng summit. Taong Enero 27 hanggang 30, 1973 na maging Pangulo si Fidel Valdez Ramos of FVR. Nagtayo tayo ng konsulado sa Sabah at Davao. Dito humigpit ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Malaysia. Itinakda ang mahigpit na ugnayan na ito bilang magandang simulain na magandang relasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Noong naging Pangulo naman si Pangulong Joseph Ejercito Estrada, mahigpit na bilateral na agreement o kasunduan naman sa pagitan ng kalakalan at pagpapalakas na ugnayan ng kanyang pinagpursige. Paglikha ng trabaho ang isang primaryang diniktahan ng administrasyong ito. Ang pangangailangan ng mga Pilipino sa trabaho at ang mga nakatira na sa bansang pinagtatrabahuan nito ang pinrotektahan sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naganap din ito sa bansang Indonesia. Noong si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo naman ang dumalo sa ASEAN Summit Agosto 7, 2001, binigyan din niya ang pagpapahalaga ng rehiyon sa mga isyu, partikular na ang mga kasunduan sa kalusugan, teknolohiya, komunikasyon at higit sa lahat ang turismo. Sa pamumuno naman ng dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III, hindi natin maiaalis na naging frontliner, head leader, nag-spearhead si Pangulong Noynoy Aquino sa mga issue at usapin, partikular na sa umiigting na sigalot sa West Philippines, partikular sa pagiging sangkot ng China. Ang pagtatanggol sa bansa, paghahanda at pagtugon sa mga environmental impacts at disasters gaya ng oil spill at climate change ang isa sa mga inihapag ng dating Pangulo. Ang pagsagip sa mga sakuna at pagsagip din sa isang ating kababayan na si Mary Jane Veloso noong Abril 2015. Mapapatid natin na ito ang kanyang naging tahak internasyonal sa rehiyon. Habang ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtalakay sa iligal na droga, transportasyon sa panghimpawid, karagatan at paglalakbay ng mamamayan sa pagitan ng mga dalawang bansa. Ang kasalukuyan nating Pangulo, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagtakda ng Plan of Action taong 2022 hanggang 2027. Nang dumalo siya noong Setyembre 4 hanggang 6, 2022, ay nagkaroon ng kasunduan ng ating mahal na Pangulo sa pagkakaroon ng pagtutulungan sa depensang pansiguridad gamit ang mga kasunduan at pagkakaroon din ng mga memorandum kultural, pagpapulad at pagtataguyod ng malikhaing sining at higit sa lahat ang malikhaing ekonomiya sa pagitan ng dalawang bansa. Naging mahalaga ang papel ng kasalukuyang Pangulo upang higit na mapaigting ang relasyong panrehiyonal ng Pilipinas na tila tumamlay sa ilang dekada. Napakahalaga ng ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil dito ay pinaigting niya ang mahigpit na regional na interaksyon ng Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Maraming ibinunga ang ASEAN bilang batayan ng patakarang panlabas ng bansa. May tuturing natin na mayroong kinalaman ang regionalismo sa pag-igting ng
diplomasya ng ating bansa. Ang pagsusulong ng regionalism bilang tagapagsalita at pagitan ng tutunggilyang mga bansa sa rehiyon ay napakahalagang gampanin ng sinumang bansa na nagiging puno o tagapangulo nito. Sumusuporta tayo sa kaayusan, diplomasya, at higit sa lahat ay pandaigdigang kalakalan na magpapainting ng pag-unlad ng rehiyon. At bilang pandaigdigang pamantayan at pagpapahalaga sa ikabubuti ng rehiyon hanggang sa ikabubuti nating pandaigdig, minarapat ng rehiyon na tumugon sa hamon ng kapayapaan, mga patakarang magsusulong ng seguridad, pagtutulungan, panlabas na ugnayan ng Pilipinas, at higit sa lahat kalayaan ng rehiyon. Marami pang naiambag ang ASEAN bilang batayan ng patakarang panlabas ng anumang bansa dito. Nagkaroon din ng magkakaibang sosyo-kultural na ugnayan sistema ng mga kasaping bansa. Ang sosyo-kultural na idea ay magbibigay sa atin ng pagkakinanlan bilang isang rehiyon na mayroon tayong magkatuwang na karanasan dahil mayroon tayong magkatuwang na pagkakaugnayan at pagkakakinanlan. Hindi maiwasan na magkakaroon ng iba't ibang posisyon ang ASEAN. Ang mga bansang kabilang rito ay maaaring hindi magtugma sa ilang isyong politikal, ekonomiko, at maging sosyo-kultural. Ngunit pinanatili nito ang pagiging sensitibo sa posisyon upang maisulong ang interes bilang rehiyon, partikular na sa usapin ng karapatang panta, demokrasya at maging sa kalakalan. Isa sa pinakamahigpit na usapin ngayon ng Timog Silangang Asya, partikular din ng Asya, ay ang kanlurang dagat ng Pilipinas. Ano nga ba ang mayroon dito? Ating tingnan ang simulain ng mahigpit na tunggalian nito taong 2012. Nagkaroon ng standoff. Ngunit sa standoff na to, malilinaw sa nakarang administrasyong Benigno Simeon Aquino III. Ang Pilipinas ang naging frontliner ng Timog Silangang Asya, partikular ng Asya, na tayo ang laban para sa kanlurang dagat ng Pilipinas laban sa banta ng China. Pinuna natin ang China sa mga aksyong ginagawa nito sa rehiyon, partikular na sa pag-aangkin ng mga isla, yamang mineral at yamang dagat na makikita sa West Philippine Sea. Hindi maiwawaglit na nababatid parati sa usapin ng West Philippine Sea ay mahigpit at malalim na ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ngunit tayo rin ay nagsampa ng kaso sa internasyonal na korte o arbitration court. Nagwagi tayo taong 2016, partikular sa Hulyo 12, West Philippine Sea was declared ours. Atin ang West Philippine Sea. Malinaw na tagumpay ito hindi lamang ng Pilipinas, bagkus ng mga bansa rin sa Timog Silangang Asya na nakararanas ng panggigipit at panghihimasok ng China. Ngunit ano nga ba ang pinagdaan ng historical ito? Mababatid natin ng Kalayaan Island Group ay nag-umpisa sa usapin noong ang Pangulo pa ay ang tatay ng ating kasalukuyang Pangulo. Naging subject ito bilang opisyal at pribadong interes ng ating kasarilan. Ito ay mayroon ding mga ekonomikong kahalagahan, napaka-stratehiko ng lugar. At noong 1978, idiniklara ito ni Ferdinand Marcos Sr. na tayo at itong lugar na ito ay kabilang sa munisipalidad ng Palawan gamit ang Presidential Decree No. 1596. Malinaw din na ang mga lumang mapa, maiuukit natin na ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay atin. Gamit ang 1734 Pedro Murillo Velarde map, malinaw na atin ang lugar ng West Philippine Sea. Malalim ang pinanggagalingan natin dito. Taglay ang malalaking coral reef na makikita sa coast ng probinsya ng Zambales. Kilala rin bilang Panatag o Carburo, kaya nga ito ay tinatawag na Scarborough Shoal sa kanyang internasyonal na pangalan. Maging ang Bao de Masinloc ay isinabatas. Nagkaroon tayo ng tinatawag na Batas 9522 o ang batas na nagtatakda na ang Bao de Masinloc ay atin. Nasa jurisdiksyon at soberanya ng Pilipinas ang mga mababatid na isla. Ang Bao de Masinloc ay naging subject ng mainit na usapin sa China
taong 2012, makikita natin ang standoff at agawan ng East Timor. Kung kaya't nagkaroon tayo ng mga batas na sinasandigan mula rito. Ano nga ba ang mga patunay pa natin bukod sa batas sa 200 nautical miles na pinandadaigdigang pansandigan natin kaya tayo nagwagi sa dahig? May tuturing din natin na atin ang kanlurang dagat ng Pilipinas dahil makikita natin na ang West Philippine Sea mula sa economic value nito at marine value nito. May genetical links ang mga dagat, partikular sa mga isda. Ayon nga sa pag-aaral ng mga marine biologists, ang mga marine species na meron dito ay mayroong relasyon sa dagat at ang mga isda sa kanlurang dagat ng Pilipinas at sa Sulu Sea ay halos magkakamag-anak na isda. Ang mga marine species ng Kalayaan Island Group at Sulu Sea area ay mayroong pattern of connection. May koneksyong genetikal na patunay na ang mga isdang ito ay nandito talaga nakapaloob sa lugar ng ating bansa. Kung kaya't masasabi natin na ang yaman din ito ay isa sa pinaka-contested o pinag-aagawan, kaya naman hindi dapat natin ito pakawalan. Ang mayamang marine resources at ang oil resources, lalo pat ngayong 2026 ay pinagtitibay natin ang diskubre na mayroong oil resources sa kanlurang dagat na ito, partikular sa Palawan. Kung kaya't ang kanlurang dagat ng Pilipinas ay maituturing na atin. Atin ang West Philippine Sea. At kung ano man ang mayroon tayo, hindi dapat natin ito isinusuko. Ikaw, handa mo bang ipaglaban ang bansa natin? Simulan nito sa paglaban muna na atin ang West Philippines. Hanggang sa muling pagkikita. Maraming salamat.